Hello mga B! So first time, hindi naman first time actually magbablog. Parang ngayon lang ulit ako babalik sa pagbablog. Pagre-record actually nahihirapan na naman ako. So ito na nga, so start tayo sa mga hindi nakakalam. Yan talagang gamit ko before pa. Actually meron akong isang ginagamit na isang brand. Same din sila, pero ito, nung na-try ko, nagustuhan ko siya. So, ngayon, palagi kong ginagamit talaga is ACC whipping cream. So, ayan. Nung yung last time na gumawa ako, yung kalahati, nagawa ko na siya dun sa isang cake na ginawa ko. Tapos, ngayon, yung sa order naman natin today na money pulling cake, yan ang ginawa ko. So, ang style ko talaga dito, wini-whip ko muna, gamit yung ganyang paddle attachment. Kasi, dahil sobrang paste pa niya at sticky, so pag ginamit ko yung wire whisk, may tendency masira talaga siya sa katagalan. So, binabasag ko muna siya. Hanggang sa medyo maging light, ng konting fluffy na siya. So, ayan, scrape na lang yung mga side. Dapat kada whip nyo, ini-scrape nyo yung side ng bowl hanggang ilalim. Kasi meron pa dyan, may natitirang parang paste pa siya, yung ganun. So, ganyan lang, whisk nyo lang ng whisk hanggang sa kapag medyo nag-light na siya, wala na kayo nakikita buo-buo or parang paste. Pwede nyo siya nung palitan na ng whisk attachment. Diba? Nabubulol pa, dahil. Kasi ngayon lang ulit ako mag-voice over ng ganito. So, ayan, whisk nyo lang ng whisk, tapos change na tayo ng paddle attachment. Pag nag-light and fluffy na yung color niya, yung medyo nag-light na siyang ganyan, para paputing-puti na. So, pwede na tayo mag-change ng whisk attachment. So, ayan, scrape nyo lang ulit. Lagi nyo i-scrape, huwag nyo kakalimutan na i-scrape hanggang ilalim kasi meron at natitirang buo-buo pa dyan na paste. Pwede malasahan or parang magiging crumbly, parang ganon. So, parang may buo-buo pa. So, ganyan lang ang gagawin nyo. Whisk, tapos dagdagan nyo lang ng cold water. As in, super cold water. Kung meron kayong ice cubes or ice, pwede rin. Basta yung hindi makakasira ng whisk nyo na malalaki naman bloke. Basta tunawin nyo lang yung ice sa water, pwede na yon. So, hintayin nyo lang maging light and fluffy. Ako kasi, ang gusto ko sa cake, yung hindi masyadong mabigat yung frosting or yung icing. Gusto ko yung medyo light lang siya. So, ang cake kasi natin, may chocolate cake. So, ganyan lang siya. Add lang kayo ng water, tapos whisk nyo lang hanggang sa makuha nyo yung consistency na gusto nyo, na bubble all day. So, ayun na nga. Ganun lang ang gagawin nyo. So, whisk nyo lang. Alam nyo ba, itong mixer ko na to, simula nag-umpisa ko, ito na talaga mixer ko. Actually, nasira na yan. Pinagawa ko na nga yan na isang beses. Ayun. So, siya pa rin ang kasama ko hanggang ngayon. Hanggang ngayon, di pa rin naman siya nadadagna. Although, meron akong heavy duty na mixer, yun naman ginagamit ko lang sa mga breads talaga. Pero pag mga frosting, katulad dito, yung mga ganyan, dyan ko siya ginagamit. Yung heavy duty ko naman, pang breads lang yan. Doon ko siya ginagamit. Katabi lang din yan. So, ayan, ACC whipping cream pa rin gamit natin. Mas gusto ko to kasi parang, wala, sakto lang yung tamis, light, fluffy, depende sa pagkakatimpla nyo. So, ayan, actually, pag ganyan na siya, nire-rep ko pa yan. Nilalagay ko pa yan sa rep para mas mag-volume pa siya. So, ilagay nyo lang sa rep. Usually ako nilalagay ko sa freezer. So, mga minutes lang. Hindi nyo siya patitigasin, sis. Huwag nyo siya patigasin, ha. So, basta mag-cold lang yung pinaka-bowl natin. Pag naging cold na yan, okay na yon. Tapos mapapansin nyo, medyo parang sticky na ulit siya. Yung parang medyo tumigas-tigas ng very light. Pag nagganon, i-whisk nyo lang ulit, tapos add lang kayo ng water, makikita nyo, mag-volume ulit siya. Kumbaga, mas dadami siya. So, depende sa inyo yan. Pero ako, ganun lang style ko. Depende tansyahan. So, dahil matagal ko na itong ginagamit, before pa talaga sa mga cakes ko, yan ang ginagamit ko. Sa ACC, so actually, ngayon mag-start na ako ng ganito. Medyo mahirap lang pala mag-video dahil, no? Oo, medyo naninibago ko. Hindi ako sanay nung may dadaanan akong camera. Kaya nilagay ko sa may bandang likod ko. Kasi hindi ako masyado sanay. So, ayan, i-whisk nyo lang. Actually, mahaba tong video na to. Baka ma-bored kayo. Pero, i-fast forward nyo na lang. Hanggang sa mapunta kayo sa dulo. Nahirapan nga rin ako mag-edit nito eh. Kasi hindi ko lang paano ko siya lalagyan, paano ko siya puputulin, paano nga ba yun? Hindi, eto ang problema sa akin. Kung halimbawa magiging ganito ako, hindi ko alam kung paano mag-edit, sumasakit ang ulo ko be. Oh, ayan. So, ayan, nung na-whisk ko na, nakuha ko na yung gusto kong consistency ng, ng
yung frosting natin. Gusto ko talaga medyo light lang siya, fluffy, para hindi mabigat, yung ganon. Pero, hindi rin basta-basta mag-slide. So, ayan yung ating cake board. Yung size ng cake natin ay size 8. Ayan yung moist chocolate cake na dati pa. Kita mo naman pagka-moist, diba? Yan na talaga, simula na nag-umpisa ko, yan ang ginagamit kong cake talaga na recipe. So, ayan siya. So, ganyan lang ang gagawin nyo. Size 8 yan ng cake natin. Tapos, yung board natin is size 10. So, dapat lagi mas malaki yung board nyo kumpara sa cake nyo kasi para hindi masira yung cake nyo. At the same time, mas madaling hawakan. So, ayan yung second layer natin. Mas makapal siya ng kaunti. Pero okay lang yun. Depende kasi. So, money cake naman siya. So, mas bet ko ng ganyan ang style. Coating ko muna. Crumb coating muna mga sis. Manipis lang. Huwag yung kapalan. Kasi pag kinapalan nyo, scrape nyo din naman yan. Dahil nasa crumb coating pa lang kayo. Yung iba naman, diretso na sila. Pero ako, nagka-crumb coating pa rin ako pag ganito. So, ganyan-ganyan lang. Scrape nyo lang ng konti. Tapos, may makukuha at may makukuha talaga kayo. So, nagka-crumb coating tayo niyan para yung mga maliliit na matatanggal. Makuot muna natin. Mag-seal muna siya. So, ayun na nga. Mahaba talaga tong video na to. Actually, hindi ko talaga alam kung paano ko siya puputulin eh. Para sabi ko, sige na nga, ganyan na lang. Diba? Ay, ang hirap mag-edit, be. Ito ang kalaban ko, yung pag-edit. Kasi hindi ako mateki na tao talaga. So, pwede nga lang dire-diretso lang ganyan. Kasi kung haba nito, buti hanggang bukas, dahil. Ang haba ng video ko. So, ito na yung money natin. So, since money pulling cake siya, so, ayan, sinusukat natin yung size niya sa gitna. Huwag kayo mag-alala. Hindi talaga ako nag-gloves mga sis kasi pawisin yung kamay ko pag naka-gloves. So, huwag kayo maglala dahil malinis yung kamay ko. Lagi ako naghuhugas niyan. Kung inalis ko nga lang yung background sound kasi maririnig yung pagragasa ng gripo. So, lagi ako naghuhugas pag umahawak ako ng cake. Lagi ako naghuhugas niyan mga bi. Kaya guaranteed na malinis mga sis. Hindi talaga ako nag-gloves kasi pawisin po yung kamay ko pag naka-gloves. Tsaka dumudulas talaga. So, ayan. Tanggalin natin yung cut natin kung gaano kalalim. Yung ating cake, sukatin nyo tuwing kung gaano kakapal yung pera na magkakasya. Yung ipupul nila, so sukatin nyo lang dyan sa gitna. So, ayan, ayusin natin. So, ayan, tapos sukat-sukat na naman, syempre, sukatin natin. Ayan, diba? Para lang din tayong, karpintero, nag-ispalto. So, ganyan lang yan, mga sis. So, ang ginagamit ko dyan, yung sa gustro, at saka barbecue stick. So, yung barbecue stick, sukatin nyo lang. Sukatin natin na ganyan. Tapos, yung sagustro, ayan. Diyan na ako sa side naglalagay ng sagustro. Kasi hindi pa rin natin masabi. Baka mag-slide. Although, confident naman ako na hindi magsaslide yan. Masisira. Pero para sure na lang din. Naglalagay ako sa taas. Magkabilaan. Dalawang sagustro yan. So, ganyan ang ginagawa ko. Lagay-lagay lang. Dalawa. Naubo pa. May nakaalala, be. So, lagay nyo lang ng ganyan talaga siya. So, sukatin nyo. Pagkasukat nyo, ilagay nyo na sa gitna. Tansyahin nyo kung sakto na yung lalim. Ayan. So, mukha lang siyang madali. Actually, syempre naka-pass forward tayo dito. Mukha lang siyang madali talaga pag ginagawa. Pag ganito, naka-pass forward. Pero, hinabot tayo na ilang oras din dyan, no? So, ako, nilalagyan ko, sinisil ko pa rin siya ng konti ng ganyan. Para lang walang mga crumbs kapag inihigit yung pera. Or, wala lang. Gusto ko lang na malinis yung sa side lang din. So, itusok na na dyan. So, ganyan ako gumawa ng money pulling cake. So, depende. Yan, size 8. Kasi, depende po ha kung gaano kadami yung ilang pieces ng pera. Pag mas marami, mas makapal. So, nagde-depende pa rin doon kung size 8 or size 10. Parang may nagawa na yata ako nitong size 10. Hindi ko na lang maalala. So, ayan. After ng crumb coating, naayos ko na yung second coating natin. Ito na yung medyo kakapalan na natin. Okay? Diyan makapal na yung paglalagay ko para mas makinis. Mas ma-okay siya. Scrape nyo rin naman yan eh. So, ayan. Ganyan-ganyan lang. Go lang kayo ng go. Scrape, lagay, scrape, lagay. Haba ng video ko, no? Kung ganyan talaga mga bi, ang hirap pala nito. Pwede ba putol-putulin? Hindi ko rin na putol-putulin na nalilito ko. So anyway, manood na lang kayo dyan. Pag hindi ayaw nyo manood, scroll up nyo na lang.
Diba? Ganyan lang yan. To scrape natin hanggang sa maging smooth yung side niya. Ayan. Tapos, actually, may part 2 pa to. Naputol na. Kasi ang haba talaga yung paggawa nito mga B. So, scrape nyo lang hanggang sa magpantay mapakinis. Actually, hindi naman kailangan na super kinis kasi may design pa tayong gagamitin na style dyan. Yung pang scrape, yung may design na siya. Ewan ko lang din, pero mas gusto ko lang pa rin ng makinis. So, depende sa inyo kung paano ang style niya. Pero ako, eto. Ganyan ako gumawa ng cake. So, ayan. Kinis-kinis there, kinis-kinis doon. O, ayan. Ganyan. Thank you.